Sa iba pang balita, isa pang batch ng mga Pilipino at kanilang pamilya na nakalusot sa Gaza ang dumating na sa Pilipinas. Kwento ng ilan, bagamat nabunutan ng tinik mula sa panganib na posibleng kaharapin, meron ngayon silang isang pangamba. Ito ay kung paanong magsisimulang muli. Ang sentro ng balita mula kay Bea Bernardo. 2 buwan pa lamang nang ikasal si Aysar at kanyang Palestinian na asawa ng sumiklabang tensyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Dahil sa takot sa nangyayari, iniwan nila ang kanilang buhay sa Gaza at pumunta sa Pilipinas. Bagamat masaya silang ligtas na sila, sabi ni Aysar, hindi niya alam kung saan muling magsisimula. Our homes, I wouldn't know what happened to them. There is no clear way to go back. Malaki naman ang pasasalamat ni Revelina sa pamahalaan ng Pilipinas sa pagtulong sa kanila na makaalis sa Gaza. Emosyonal niyang ikinukwento kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon sa Gaza, lalo na para sa mga sibilyan. Kasama niyang lumikas sa lugar ang kanyang Palestinian na asawa at anak na may Down syndrome. Na yung pakiramdam namin para kami nakarating sa langit at sa tuwa. Dahil yung mga takot namin ay nawala na. 14 na Pilipino kasama ang 6 na Palestinians ang dumating kahapon sa NAIA Terminal 3. Sila ang ikatlong batch ng mga Pilipinong dumating sa bansa na lumikas mula sa Gaza. Sabi ng Department of Foreign Affairs, matinding stress ang naranasan ng ilan sa ating mga kababayan. Nakahanda naman ang DSWD at DOH na tulungan sila para sa stress management. Nakikipag-ugnayan din ang Foreign Affairs Department sa ibang ahensya ng gobyerno para tulungan ang ibang Pilipino na walang mapuntahan dito sa Pilipinas. We have already informed DSWD and the other agencies about it, and we are having an interagency process because this is not the last, this is ongoing. Ngayong araw, panibagong batch ng mga Pilipino ang nakatakdang dumating sa bansa. Patuloy namang kinukumbinsi ng DFA ang iba pang Pilipino na naiwan sa Gaza na umalis na roon dahil sa tumitinding tensyon. Kasalukuyang nasa Cairo, Egypt si DFA Undersecretary Eduardo De Vega para tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Bea Bernardo para sa Bayan.